Sa isang liblib na baryo, nakatira si Isko, isang 65 taong gulang na magsasaka. Payat, kayumanggi ang balat, at puno ng kalyo ang kanyang mga kamay dahil sa mahabang taon ng pagtatrabaho sa bukid. Lumaki siya sa simpleng kubo, kung saan araw-araw niyang nilalabanan ang gutom at init ng araw. Tuwing umaga, bago magtrabaho, nagluluto siya ng simpleng agahan, mga gulay lamang na galing sa sariling tanim o palengke. Ngayong umaga, sapat na ito para makapagsimula ng isang araw na puno ng tiyaga. Bawat umaga, bago pa man tuluyang magising ang araw, tahimik nang bumabangon si Isko sa loob ng kanyang maliit na kubo. Sa gitna ng malamlam na liwanag, sinisindihan niya ang abuhan, isang payak na kalan na yari sa kawayan at uling, saksi sa maraming umagang puno ng pagtitiis at tiyaga. Habang marahang inilalagay ang tubig sa kaldero at hinahalo ang kaunting gulay, dumaraan ang sinag ng umaga sa maliliit na siwang ng dingding. Ang liwanag na iyon ay tila paalala na may bagong simula. Kahit pa ang mundo sa labas ay nananatiling mahirap at tahimik. Ang simpleng pagkaing inihahanda niya ay maaaring walang halaga sa paningin ng iba. Walang lasa ng luho, walang palamuti. Ngunit para kay Isko, ito ang unang lakas ng araw. Ang munting biyayang nagbibigay tibay sa kanyang katawan at tapang sa kanyang loob. Sa bawat paghalo ng kanyang sandok, may kasamang panalangin. Hindi man niya masabi ng malakas, dala ng kanyang puso ang pag-asang balang araw. Ang mga umagang tulad nito ay magiging simula ng mas maliwanag na bukas. Isang umaga, habang abala si Isko sa kanyang pagluluto, may marahang katok na umalingaw-ngaw sa labas ng kubo. Paglingon niya, naroon ang isang batang kapitbahay. May hawak na bungkos ng sariwang gulay na bagong ani mula sa kanilang bakuran. Tahimik itong ngumiti, parang nahihiya, ngunit malinaw ang hangaring tumulong. Dahan-dahang inabot ng bata ang mga gulay at saglit na natigilan si Isko. Sa simpleng kilos na iyon, tila may init na dumaloy sa kanyang dibdib. Init na hindi kayang ibigay ng apoy sa kalan. Maraming salamat sa maliit na tulong. Mas masarap ang agahan ngayon. Hindi man malaki ang halaga ng mga gulay, ngunit ang kabutihang nakapaloob dito ay higit pa sa anumang pagkain. Sa gitna ng kahirapan, may mga biyayang dumarating ng tahimik, hindi hinahanap, hindi hinihingi, kundi kusang ibinibigay ng mga pusong marunong umunawa. Habang inilalagay ni Isko ang dagdag na gulay sa kaldero, napagtanto niya na ang buhay ay puno ng sorpresa. Minsan, hindi ito dumarating bilang kayamanan o ginhawa, kundi bilang simpleng tulong na nagpapaalala na hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Ngunit hindi palaging banayad ang takbo ng buhay. May mga araw na ang apoy sa abuhan ay mahina at ang laman ng kusina ay halos wala na. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Isko ang bigat ng kakulangan, hindi lang sa sikmura, kundi pati sa kanyang isipan. Kapag kapos ang pagkain, napipilitan siyang maging mapanatili at matipid.
Bawat butil ng bigas, bawat hiwa ng gulay ay binibilang at iniingatan. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil alam niyang maaaring mas mahirap ang darating na bukas. Ngunit sa kabila ng sariling pangangailangan, hindi niya kayang ipikit ang mata sa paghihirap ng iba. Sa halip na magreklamo sa tadhana, pinipili niyang magbahagi kahit kaunti lang ang kanyang natitira. Isang sandok, isang piraso, isang simpleng ngiti, iyon na ang kanyang paraan ng pagtulong. Habang iniaabot niya ang bahagi ng kanyang pagkain, may kirot sa puso, ngunit may kapayapaan sa kanyang loob. Sapagkat para kay Isko, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa kakayahang magbigay kahit sa gitna ng sariling kakulangan. At sa bawat pagsubok na kanyang hinaharap, mas lalong tumitibay ang kanyang paniniwala na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magbigay liwanag sa pinakamadilim na araw. Sa kabila ng kakulangan, araw-araw pa ring nagsusumikap si Isko sa bukid. Maaga siyang gumigising, dala ang pagod ng kahapon at ang pag-asang baka mas maging mabait ang araw na darating. Sa ilalim ng araw at sa gitna ng lupang kanyang sinasaka, ibinubuhos niya ang lakas na tila walang kapalit. Ngunit may pananalig. Ang simpleng agahan, kahit gulay lamang, ay hindi na lang basta pagkain. Para kay Isko, ito'y naging simbolo ng pasensya, ng tiyagang hindi sumusuko at ng pag-asang tahimik pero matatag. Sa bawat subo, pinapaalala nito na hindi kailangang marangya ang buhay upang magpatuloy. Sa tuwing nagluluto siya, bumabalik sa kanyang isipan ang isang simpleng katotohanan na ang pagbabago ay hindi biglaan. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay, sa pagbangon araw-araw, sa pagtitiyaga kahit mahirap, at sa paniniwalang ang kabutihan ay may bunga kahit hindi agad nakikita. Aral ng kwento. Hindi kailangan ng marangyang pagkain para maging masaya. Sapat na ang simpleng agahan at pusong marunong magpasalamat upang maging kayamanan sa buhay.